Magandang araw sa lahat. Welcome po ulit dito sa ating channel, ang Biyahe Ikomida. Punta tayo sa ating topic. Naging emosyonal si Nino Mulak sa pagdinig ng Senado sa pinagdaanan ng anak. Nino Mulak, di ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Umiiyak na binasa ng aktor na si Nino Mulak ang kanyang pahayag sa investigasyon ng Senado sa policies of television networks and artist management agencies in relation to complaints of abuse and harassment kasunod ng isyu ng anak na si Sandro. Mangyak-niyak na humarap sa Senado ang aktor na si Nino Mulak para sa isinagawa ng public hearing ng Committee on Public Information and Mass Media na pinamumunuan ni Senator Robin Hood Padilla. Ang topic ng hearing ay Policies of Television Networks and Artist Management Agencies in Relation to Complaints of Abuse and Harassment. Ginanap ang hearing kaninang bandang 11 a.m., kung saan dumalo rin ang mga kapwa-artista at senador ni Robin na sina Jinggoy Estrada at Bong Revilla Jr. Ang pagdinig ay may kaugnayan sa reklamo ng anak ni Nino na si Sandro Mulak dahil sa diumano ipaglapastangan sa kanyang pagkatao ng dalawang GMA, independent contractors, na sina Jojo Nones at Richard Dude Cruz. Si Sandro ay anak ni Nino sa dating partner na si Edith Miller. Ayon sa veteranong aktor, pinalaki nila ang anak hindi para abusuhin ng iba. Bahagi ng pahayag ng dating child wonder sa kanyang pambungad na pahayag. Bilang ama, maaaring hindi ako naging mabuting asawa. Maaaring hindi ko sinubukan ang lahat upang maging mabuting asawa. Ngunit maaari kong mapagmataas na sabihin na ginawa ko ang aking makakaya o ginawa ko ang aking makakaya upang maging isang mabuting ama. Sa abot ng aking makakaya, yung mga anak namin, tinuruan naming maging magalang, maging marespeto. Si Sandro, nung nagsabi siya sa akin na gusto niya mag-artista, sabi ko, sige, pero hindi kita tutulungan. Wala raw siyang tinawagan na kahit sinong koneksyon sa showbiz. Pero nagsusumikap daw sa pag-o-audition kahit saan. Nagulat na lamang daw si Nino na sinabihan siya ng anak na natanggap siya sa Sparkle GMA Artist Center, ang talent management arm ng GMA Network. Lahad niya, at nagulat na lang ako isang araw, biglang sinabi niya, pa, natanggap ako ng Sparkle. Nakuha siya ng Sparkle. So, proud naman ako na pinagdaanan niya yung ganun. Nagsimula raw talaga si Sandro sa baba at hindi itinuring ang sariling miyembro ng Mulak Showbiz Clan. Pagpapatuloy ni Nino, kahit na may kotse siya, pagka may taping siya, sumasabay siya sa service para walang special treatment, ganoon kababa ang loob ni Sandro. Very meek, very tahimik, at sobrang mahal niya talaga yung trabaho niya. Labis daw nasaktan si Nino nang ilahad sa kanya ni Sandro ang masamang karanasan nito, lalo na't kilala niya ang isa sa mga inaakusahan. Saad niya, kaya talagang ako'y nasaktan nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi, para makita mo yung anak mo na at halos hindi niya mahawakan yung telepono niya. Nung ikinukwento niya sa akin, yung ginawa sa kanya, lalo na si Jojo Nones, katrabaho namin siya sa walang matigas na pulis sa matinik na misis. Siya po yung head writer namin. At sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Kahit saan daw sila magkitang events, si Nino ang laging unang bumabati rito. Sir Jojo, pangaraw ang tawag ni Nino kay Nones. Ang walang matigas na pulis sa matinik na misis ay ang action comedy series na pinagbibidahan ni Bong Revilla. Kaya di ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung isa naman, di ko naman siya kilala, pagtukoy ni Nino kay Dude Cruz. Ayon sa dating child wonder, labis-labis ang sama ng loob niya kay Nones. Dagdag niya, makita niya lang po ninyo yung anak ko talaga. Ayon pa sa aktor, unang nagkwento si Sandro tungkol sa nangyari sa kanya sa nakababatang kapatid nitong si Alonzo. Sabi raw ni Sandro kay Alonzo, bro, sana huwag mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Hindi rin daw makapaniwala si Nino na nangyari ito sa kanyang sariling anak na kabilang sa isang prominenteng pamilya sa showbiz. Bukod kina Nino at Sandro, kabilang din sa Mulak Clan sina Aga, Arlene, Atasha, Andres, AJ, Almira, Alisa, at ang yumaong aktres na si Amalia Fuentes. Nakakasama lang talaga ng loob, himutok ni Nino. Kung kaya nilang gawin sa hindi ko naman po binubuhat yung aking bangko, pero sa isang pamilya talaga na malaki na ang kontribusyon sa industriyang ito. What more sa iba? What more sa mga baguhan? Di ko naman sinasabi talaga na may ginawa sila na iba, pero di po ba, kung nakaya nilang gawin sa isang pamilya na may pundasyon na sa industriyang ito, what more sa iba?
Pinalagad din ni Nino ang pagbabaliktad umano ng kabilang kampo sa totoong kwento. Anya, tapos ngayon, binabaliktad pa nila yung sitwasyon. Hindi ko sinabing GMA ha. Binabaliktad nila Jojo at Richard yung nangyari sa mga comments nila, sa mga press release nila. Nakakasama lang ng loob na kung sino pa yung may sala, yan pa yung nagagawang magbaliktad na storya. Diin pa ninyo, kahit sino naman sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman para kay Sandro. Ngayon po, sa ngayon, sumasailalim siya sa counseling. Hindi po nabanggit ng NBI, National Bureau of Investigation, pero nandun po si Sandro ngayon sa NBI, sa Behavioral Science. Sa ngayon, sumasailalim siya sa counseling. Sa huli, nagpasalamat si Nino sa lahat ng mga naghayag ng suporta sa anak niyang si Sandro. Pagkatapos ng statement ni Nino, makikitang lumapit sa kanya ang ilang medics para kunan siya ng blood pressure dahil tumaas umano ang kanyang presyon. Hindi dumalo sa pagdinig sina Jojo Nunes at Richard Cruz kahit pinadalhan sila ng imbitasyon ng Committee on Public Information and Mass Media. Sa halip, nagpadala lamang sila ng sulat upang ipaliwanag ang kanilang posisyon. Ito ang bahagi na nilalaman ng kanilang sulat. Please be informed na hindi kami empleyado o bahagi ng management ng GMA Network o Sparkle Artist Management Agency, which is the right persons to discuss on the policy of the television network and or artist management agency in relation to complaints for abuse and harassment filed before them. Higit sa lahat, kasalukuyan kaming respondente sa kasong kriminal na isinampa ni Mr. Sandro Mulak dahil sa umano'y sexual harassment, sexual abuse. May mga ongoing investigation na isinasagawa sa mga kasong ito na. Sa katunayan, inaatasan kaming magsumite ng aming kaukulang counter affidavits sa mga kasong ito. Sa simula, itinanggi namin ang lahat ng mga paratang laban sa amin. Hindi kami gumawa ng anumang sexual na panliligalig o sexual na pang-aabuso laban kay Mr. Mulak. Since nagsampan siya ng kaso laban sa amin, we ought to prove our innocence before this forum. Sa simula, itinanggi namin ang lahat ng mga paratang laban sa amin. Hindi kami gumawa ng anumang sexual na panliligalig o sexual na pang-aabuso laban kay N. Mulak. Since nagsampan siya ng kaso laban sa amin, we ought to prove our innocence before this forum. Umaasa kami na igagalang ng kagalang-galang na komite na ito ang aming desisyon na huwag dumalo sa pagdinig na ito. Hindi lamang dahil wala kaming maiaambag sa mga patakaran ng mga TV network at talent management agencies na tutulong sa pagsasabatas, kundi dahil bilang mga respondente sa isang kasong kriminal ang anumang pahayag na ginawa namin sa ilalim ng panunumpa ay maaaring gamitin laban sa amin sa nakabimbing kaso na maaaring makapinsala sa aming pagtatanggol. Ito ay sa gayon ay ma-preempt ang resulta ng kriminal na pagsisiyasat na isinasagawa sa aming mga kaso. Bukod dito, gusto naming iwasan ang sitwasyon kung saan tatanungin kami sa panahon ng pagdinig na magiging katumbas ng pagpapasailalim sa amin sa publiko sa cross-examination sa mga katotohanan ng kaso na nangyayari lamang sa isang akusado na nililitis sa isa. Kasong kriminal sa korte kahit na hindi man lang kami sinampahan ng kasong sexual harassment o sexual abuse bago ang tamang tanggapan ng taga-usig. Pareho kaming mahigit o mas mababa sa 30 taon sa industriya ng show business, nakikipagtulungan sa iba't ibang mga lalaking artist. Mapapatunayan ng mga talaan na ang ating mga pangalan ay hindi kailanman nadrag sa anumang iskandalo. Walang kahit isang reklamo, kriminal man o hindi, ang kailanman ay isinampa laban sa amin. Nagawa naming panatilihin ang aming reputasyon na walang bahid hanggang sa lumabas ang isyong ito. Kaya, nagdesisyon kaming ilayo ang sarili sa publiko at maging paksa ng kahihiyan at pangutya hanggang sa matapos ang mga kaso laban sa amin. At any rate, we undertake to follow the criminal procedure sa mga kasong isinampa laban sa amin. Binasa ito ni Senator Jinggoy Estrada habang isinasagawa ang hearing, pero pinunit niya ito. Nagmosyon kaagad si Estrada na ipasupuena sina Nunes at Cruz sa susunod na hearing. Nag-second the motion naman si Senator Bong Revilla at kaagad na sinabihan ni Senator Robin Padilla ang sekretariat na maglabas ng supuena para kay Nunes at Cruz. Samantala, may ilang netizens ang kumukwestiyon kung bakit kailangan pang magsagawa ng Senate investigation tungkol sa sexual harassment complaint ni Sandro. Bagamat seryosong usapin ito, hindi na umano kailangan pang umabot sa Senado, lalo pat may inihain ng formal na reklamo si Sandro sa NBI,
na ang pangunahing layunin ay imbestigahan ang reklamong inihain sa kanila. May mga nagkokomento tuloy na dahil sa koneksyon ninyo sa mga senador na nasa mundo rin ng showbiz, kaya ito nagkaroon ng pagdinig sa Senado. Kung tutuusin daw ay mas marami pang maseryoso at mas mabibigat na issue ang bansa na mas dapat pagtuunan ng pansin. Pindutin ang link sa ibaba ng comment section para mapanood ang buong video ng statement ni Mr. Nino Mulak sa ginanap na Senate hearing sa Senado. At yan ang ating latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe. Click the notification bell for more showbiz chika updates. Like and share the video. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe at magandang buhay sa lahat. Paalam!